Mismo Malacanang at si U.S. Ambassador to the Philippines Harry Thomas Jr. na ang nagsabi, hindi po sakop ng Visiting Forces Agreement ang Malaysian contractor na Glenn Defense na nagtapon ng umano'y toxic waste sa Subic Bay. Ang sabi kasi noon ng contractor, sakop po sila ng VFA. Nakatutok si Victoria Tulad. Kasabay ng pagdiriwang ng Veterans Day, tiniyak ni U.S. Ambassador to the Philippines Harry Thomas Jr. na pinaimbestigahan na ng U.S. Navy ang umano'y pagtatapon ng hazardous waste sa Subic Bay ng Malaysian flag vessel na MT Glenn Guardian. We oppose illegal dumping. We're aware of these allegations. The United States Navy is investigating. These people are contractors. They are not under the Visiting Forces Agreement. Our hearts. Ang VFA Commission naman, hinihintay pa raw ang resulta ng investigasyon ng mga opisyal ng Subic bago aksyonan ang kaso. Inaalam pa rin daw nila kung sa Subic Bay nga ba itinapon ng umano'y toxic waste. Sa 5 taon daw ng kumpanyang Glenn Defense sa bansa, ngayon lang ito nadawit sa issue. As reported to us by Glenn Defense, they have complied with our marine pollution regulations. Titingnan natin ito at malalaman natin sa mga sumusunod na araw. Ang Philippine Coast Guard naman nakasama sa mga nag-iimbestiga, nakahandang umaksyon sakaling mapatunayang may pananagutan ang Glenn Defense. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.